May isang estadong tila nangaagaw ng mga residente sa paraang mapapamangha kahit ang pinakabeteranong urban planner. Halos puro disyerto ito. Isang tanawin na tila dapat tinataboy ang paglago pero sa isang taon lang, 28,000 bagong residente ang lumipat dito. Sa mapa ng kanlurang Amerika, parang bitag ng kamatayan ito para sa karamihan ng tao. Pero libu-libong pamilya ang nakakakita ng pag-asa. Mas malawak ang lupa sa Arizona, mas maraming pera sa California at mas maraming tubig sa Utah. Ang kaharian ng disyertong ito ay mabilis umaakyat sa talaan ng paglago, isang kumikislap na lungsod at industriyang pinapagana ng bisyo. Kung hindi ka magsusugal o manonood, wala kang dahilan magtagal doon. Pagkatapos, nagbago ang lahat. Isa itong landlocked na estado na naubusan ng tubig at dati ay umaasa lang sa turismo ang ekonomiya. Ngunit ayon sa datos, nalalampasan ng Nevada ang mas malalaking estadong dati ng namumuna. Bakit kaya? Para malaman, magmaneho ka silangan mula Reno sa Isyamnapu papuntang Tahoe Reno Industrial Center. Mukha itong karaniwang industrial complex pero iba ito. Ito ang gulugod ng American supply chain. Mula sa lugar na ito, kayang marating ng isang truck ang Seattle, Phoenix o Los Angeles sa loob ng 24 na oras. Dahil dito, lumipat dito ang mga higanteng kumpanya sa tech gaya ng Google at Switch kasama ang napakalaking gigafactory ng Tesla. Hindi lang basta aspalto ang koridor na ito, gulugod ito ng inobasyon. Ginagawang micro-hubs ang bodega para sa robotics, AI inventory management at drone delivery. Sa mas maikling biyahe at iwasikip na daungan, nababawasan ang gastos sa pagpapadala. Para sa mga empleyado, mas mababa rin ang gastos sa pamumuhay dito kaysa sa Bay Area o Seattle. Pwedeng umunlad ang tech hubs ng walang matinding issue sa pabahay. Sa Reno, nakakakuha na ang startups ng talent nang di na kailangan na mahirap na pagkukommute araw-araw. Mini Silicon Ecosystem ito sa disyerto. Muling binubuo ang Clark County. Hindi na lang weekend destination ang Southern Nevada, nagiging sentro na rin ito ng negosyo. Nagkakaroon ng paraan ang pandaigdigang kumpanya na manatiling konektado sa West Coast ports na hindi tiisin ang mataas na gastos at siksikan sa baybaying lungsod. At dadsa ang pera. Sa nakaraang taon lang, bilyon-bilyon ang pumasok sa Henderson at North Las Vegas para palakasin ang supply chain ng Amerika. Ginagamit ang Nevada ang mababang buwis at mabilis na pagproseso ng papeles, kaya mabilis ang paglago na bihirang makita sa ibang bahagi ng kanluran. Ang automation, berdang enerhiya at malalaking kumpanya sa tech ay nahihikayat sa disyerto. Bahagi ito ng plano ng Las Vegas Global Economic Alliance. Mahalaga ang papel nila sa kasulukuyang pagpapalawak. Sa 2027, posibleng maging sentro ng paggawa ng Amerika ang disyerto. Pero panlabas lang yan. Isa sa pinakamalaking salik ay nakatago sa lupa. Nasa Nevada ang bagong pilak, lithium. Ang Thacker Pass sa Humboldt County ang may pinakamalaking lithium deposit sa US. Kayang mag-supply ng sapat na lithium dito para sa 800,000 electric vehicles taon-taon. Ang Nevada ang magsisilbing pangunahing pinagmumulan ng lakas ng mga EV sa susunod na siglo ng transportasyon. Ngunit ang paggawa ng kinabukasang pinapagana ng baterya ay nangangailangan ng napakaraming kuryente. Sa disyerto, problema ito. Para masolusyonan, kumikilos ang Nevada, ang nag-iisang estado sa kanluran na agresibong muling inayos ang buong grid nito. Ang pangunahing proyekto ay ang Greenlink West, isang 472 milyang mataas na boltahe na linya ng transmisyon na direktang magdurugtong sa Las Vegas at Reno. Ang energy highway na ito ay ginawa para maghatid ng maraming renewable na kuryente mula solar farm sa disyerto papunta sa mga sentro ng teknolohiya sa Hilagang Nevada. Napapansin na rin ito ng ibang industriya. Maaring umabot sa 10% ng global na kuryente ang konsumo ng data center pagdating ng 2030. Ganon karami ang kuryenteng nagagamit ng bansang industrial gaya ng Japan sa isang taon. Dahil sa malalawak na lupa at matibay na regulasyon, naging pangunahing lokasyon ang Nevada para sa mga pasilidad na ito. Para mapanatiling umaandar ang mga server buong araw, itinatayo ng Nevada ang Gemini Solar Project. Matatagpuan ito sa labas lang ng Las Vegas at nagsisilbing 1.4 gigawatt-hour na baterya. Habang konektado pa rin sa energy network ng California, pinapayagan ng proyekto ang Nevada na paghiwalain ang paglago ng industriya nito mula sa luma at overloaded na grid ng California. Sa paglika ng siyam na 50 megawatts mula sa sarili nitong mga geothermal plant, sapat para sa 700,000 tahanan kayang suportahan ng Nevada ang lumalaking industriya at teknolohiya na hindi umaasa sa California. Ang pinakamalaking tagumpay dito ay sa Humboldt County sa Project Red.
Itinayo ng Fervo Energy ang unang komersyal na enhanced geothermal system sa US gamit ang malalim at mainit na bato para gumawa ng enerhiya. Lumagda sila ng malaking kasunduan para mag-supply sa mga data center ng Google, isang multimilyong dolyar na proyektong panalo para sa kalikasan. Gumagamit ito ng closed-loop system na halos hindi gumagamit ng tubig. Ang init mula sa ilalim ng lupa na nagbibigay lakas sa energy boom ng Nevada ay tahimik ding tumutulong sa problema ng tubig ng estado. Ganito ang hitsura ng pinakamabilis lumaking estado sa loob, isang grid na muling binubuo mula sa umpisa para magbigay kuryente sa mga industriyang wala pa rito 5 taon na nakalipas. Habang itinatayo ng Nevada ang infrastruktura nito, binabago rin nito ang legal na infrastruktura. Sa loob ng isang siglo, namayani ang Delaware sa corporate America. Kung magtatayo ka ng malaking kumpanya, doon ka magpaparehistro, pero may bagong kilusan na lumilitaw. Dexit, umalis na ang mga kumpanya. Isa itong Exodus. Isa lang ang kanilang pinupuntahan. Ang mga higanteng venture capital at kumpanya tulad ng Fidelity National Financial, Roblox at AMC Networks ay inilipat ang kanilang legal na punong tanggapan mula Delaware papuntang Nevada. Bakit sila lumilipat? Hindi na mahulaan ang magiging pasya ng mga korte ng Delaware dahil binabaliktad nila ang malalaking sahod ng CEO at kinukwestiyon ang kasarinlan ng board. Bangungot ito para sa mga tagapagtatag at mamumuhunan pero nakita ng Nevada ang oportunidad para makipagkumpetensya sa ibang estado. Nagtayo sila ng sistemang nagbabalik ng kapangyarihan sa mga may-ari at nagpoprotekta sa mga direktor laban sa demanda maliban kung napatunayan ang sinadyang panlilinlang o maling gawain. Matibay itong legal na panangga para sa kapital laban sa labis na panghihimasok ng korte. Ginagawang testing ground ng mga espesyal na batas ng Nevada ang estado para sa bagong negosyo. Tinututukan nila ang AI-driven na pautang at napakasigurong mga bentahang digital. Pinipipili ng negosyo ang Nevada dahil walang franchise tax at matatag ang privacy laws. Ngunit, pera talaga ang nagpapalago dito. Lalo na pera galing sa venture capital. Walang corporate income tax sa Nevada, kaya pwedeng lumago ang mga startup sa ibang estado nang hindi doble ang buwis. Ang Nevada ay perpektong home base para sa kumpanyang gustong mabilis lumago. Habang pinag-uusapan sa California ang bagong buwis sa mayayaman, parang magnet ang income tax band ng Nevada. Sa 5 taon, nakakuha ang estado ng $500 milyong na pribadong pamumuhunan. Iyan ay parang maaring nanatili sa California kung hindi dahil sa mataas nitong buwis at mga hadlang sa regulasyon. Sa 2030 tinatayang mag-host ang Nevada ng 10,000 bagong kumpanya na ginagawang paglago ng isang estado ang pagkalugi ng iba. Hindi lang punong tanggapan, pati buong koponan ay inilipat ng mga pangunahing kumpanya. Nang inilagay ng Roblox ang legal na domisilyo sa Nevada, sumunod agad ang mga law firm, accounting at recruitment firm nagdulot ng alon ng suportang serbisyo. Ang Nevada ay isang testing ground na popondo ng mga AI startup na hindi sana umiral o nabuhay sa mga coastal market. Ang Delaware ay naghari ng mahigit 1 siglo, samantala ang Nevada ay mabilis na umangat sa loob ng 5 taon. Kaya ito ang nangunguna ngayon sa growth chart. At tandaan, kung gusto mo ang mga ganitong geography deep dives, siguraduhin mag-subscribe ka. Sa ganitong paraan, ikaw ang unang makakaalam kapag nagdagdag ng panibagong lungsod ang Nevada. Pero may isang hamon dito na maaring tuluyang makapagpahinto sa estado at yon ay tubig. Ito ang pangunahing argumento ng bawat kritiko. Mauubusan ng tubig ang Nevada. Sa ngayon, ang Lake Mead ay nasa humigit kumulang 34% ng kapasidad nito at idineklara na ang Tier 1 shortage. Sa papel, dapat ay natutuyot na ang Nevada, pero sa halip, namamayad pag ito. Bakit kaya? Itinuturi ng estado ang tubig bilang pinansyal na asset. Mahalagang bahagi ng paglago ng Nevada ang estratehiyang ito at napapansin na ito sa buong US. Nangguna ang Nevada sa closed-loop water recycling sa buong mundo. Halos lahat ng tubig na ginagamit sa bahay, sa lababo, shower o dishwasher ay muling kinokolekta, dililinis ayon sa pamantayan ng inuming tubig at ibinabalik sa Lake Mead. Dahil dito, nakakakuha ang estado ng return credits, bawat galon na naibalik may isa pa silang nakukuha. Nagdala ito ng tagumpay para sa Nevada. Ang Southern Nevada ay gumagamit na yon ng 48% mas kaunting tubig bawat tao kaysa 20 taon na ang nakalipas, kahit dumami ang populasyon. Parang nagpapalitan lang sila ng tubig. Ginawang lihim na kalamangan ng disyerto ang dati nitong malaking hamon, isang kahusayan na di matapatan ng ibang estado. Kung mas mabilis bumaba ang tubig sa Colorado River kaysa inaasahan ng mga inhinyero, maaring umabot sa sukdulan ang sistema. Dahil sa geothermal energy na reserba sa ilalim ng lupa, ang heolohiya ng Nevada ay hindi lang nagpapasigla ng paglago.
Nandyan na mismo ang solusyon sa pinakamabibigat na suliranin ng disyerto sa mga pinagkukunang yaman at ang mabilis na paglawak ay nagtutulak sa mga karatig estado na harapin ang kanilang mga hamon. Ang mabilis na paglawak ng Arizona ay nagdudulot ng libu-libong milyang bagong tubo, linya ng kuryente at kalsada, pati mas mataas na gasto sa pagpapanatili. Bawat milya ng bagong freeway sa Phoenix metro area ay nakakahalaga ng halos $20 milyong para maitayo. Mas higit pa ito sa doble ng karaniwang gastos ng Nevada kada milya sa pagpapalawak ng highway sa mabilis lumagong mga koridor. Ang gastos sa pagdadala ng tubig ay isa ring napakalaking pabigat. Ang pagbumba ng tubig paakyat ng 336 na milya mula sa Colorado River sa pamamagitan ng Central Arizona Project ay kumukonsumo ng enerhiyang sapat para mapaandar ang 100,000 tahanan. Ang mas maikling pipeline ng Nevada ay nangangailangan lamang ng maliit na bahagi ng enerhiyang yon. Sa Pinal County, Arizona, ang pagkaubos ng tubig sa ilalim ng lupa ay nagdudulot ng paglubog ng mismong lupa ng ilang pulgada bawat taon na mas matindi kumpara sa Nevada kung saan hindi ganong bumababa ang aquifer. Sa silangan, ang Utah ay humaharap sa ibang uri ng geographical na hadlang. Ang makitid na koridor ng Wasatch Front kung saan nakatira ang 8% ng 3 tuldok, 55 milyong residente ng estado. Sa Salt Lake County, ang karaniwang presyo ng bahay ay $250 milyong, halos doble ng presyo sa pinakamabilis lumagong mga county ng Nevada. Sa Hilaga, 70% ng residente ng Front Range ng Colorado ay nararanasan ang siksikan, kaya tumaas ang gasto sa infrastruktura ng hanggang $10 bilyon para sa pagpapalawak ng mga freeway sa Canyon. Halos triple ito ng gastos ng Nevada sa katulad na pagpapabuti ng highway sa Reno at Las Vegas. Nahaharap ang Idaho sa madaling masunog na kagubatan at limitadong tubig mula sa Snake River. Ibig sabihin, gumagastos ang mga utility ng halos $800 milyong taon-taon para sa mas malaking grid infrastructure at katatagan. Ang wildfire mitigation at grid upgrade ng Nevada ay gumastos ng mas mababa sa kalahati ng halaga nyon. Bawat estado na nalalagpasan na ng Nevada ay nagpatupad ng maigpit na mga sistema na naging hadlang sa kanila, mga sistemang hindi nila kayang baguhin agad-agad. Walang lumang sistema ang Nevada kaya mabilis silang kumilos. Dahil din sa legal na kodigo ng Nevada, sumabog ang industriya ng biotech. May lihim na sandata ang estado para sa mga kumpanyang may maraming laboratorio. Walang buwis sa intangible na ari-arian. Sa California, ang malaking kita mula sa mga patent at lihim na formula ay pinapatawan ng mataas na corporate income tax. Pero sa Nevada, protektado ang kita na yan. Anong resulta? Naguunahan ng mga kumpanya bumili ng malalaking lupa para magtayo ng high-tech na laboratorio na malayo sa mga regulator sa baybayin. Nanalo ang underdog dahil nasasakal sa sarili nilang tagumpay ang mga kalaban nila. Noong 2023, pinagdebatehan ng mga mambabatas sa California ang bagong buwis sa yaman para tugunan ang kakulangan sa budget. Tinarget nila ang net worth ng mayayamang residente kahit umalis na ng estado, pero may proteksyong nakasaad sa konstitusyon ng Nevada. Epektibong ipinagbawal ng orihinal na dokumento ng estado ang personal income tax, kaya naging malayang lugar ito para sa malalaking korporasyon. Ang totoong gulat ay dumarating kapag inilipat ng isang bilyonaryo ang legal na tirahan sa Incline Village dahil agad nawawala ang tax base ng buong county ng California. Sinisipsip ng Nevada ang yaman nang walang ginagawang mamahaling social program para akitin ito. Hindi talaga sila nakikialam. Isa itong bentahe sa kompetisyon na hindi nakita ng mga batas sa buwis ng California, ngunit ang wealth tax ay sintomas lang ng krisis sa estado. Ang mga pamilyang nasa gitnang uri na sumasahod ng mahigit $100,000 ay napipilit ang gastusin ang halos kalahati ng kanilang sweldo sa renta. Sa San Diego at Bay Area, ang typical na bahay ay lagpas $1 milyong na ang halaga. At mababa pa yung estima na yan. Habang ang karaniwang presyo ng bahay sa Nevada ay $250,000 lang 10 taon nang nakalipas, na yon ang isang pamilyang taga-California ay pwedeng magbenta ng masikip na bungalow sa halagang $1.1 milyong at makabili ng bahay na doble ang laki sa Nevada sa halagang $500,000. Iyan ay $600,000 na tseke mula sa naipong halaga ng bahay na diretso sa bangko, patunay ng pagdagsa ng yaman palabas ng California. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit lumilipat ang mga tao. 47% ng lahat ng bagong dating sa Las Vegas ay galing sa California. Dinadala nila ang kanilang yaman, kakayahan at ambisyon. Hindi lang tinatanggap ng Nevada, binibigyan pa sila ng isang ganap na bagong mundo pagdating sa buwis. Samantala, ang Golden State ay unti-unting bumabagsak sa paraang kakaunti ang nakakaunawa.
Taunang sakuna ng wildfire, pinipilit lumikas ang mga tao, sinisira ang mga bahay at nagpapataas ng gasto sa insurance. Dahil dito, halos imposibleng makakuha ng insurance ang mga pamilyang nasa gitnang uri. Tinataman ng rolling blackout ang mga sentro ng teknolohiya at urbanong lugar, nagpapababa ng produktibidad at ginagawang delikado ang pagpapalawak ng negosyo. Bukod sa isyong enerhiya, may komplikadong regulasyon ang California. Ang mga batas sa kalikasan, paggawa at zoning ay kadalasang nadudulot ng mga pagkaantalang tumatagal ng ilang taon sa mga proyekto ng konstruksyon at infrastruktura at sinasakalang inobasyon bago pa man ito magsimula. Ngayon, may paradox ang mga kumpanya. Mananatili at kakayanin ang mataas na gastos at kawalang katiyakan o aalis at isusugal ang posisyon sa merkado. Marami ang umalis. Kasabay nito, lumilipat ang yaman at talento pahilaga at pasilangan. Ang mga pinakamahuhusay na ininyero sa Silicon Valley ay naghahanap ng mas abot kayang pabahay, mababang buwis at mas mabilis na pagproseso ng mga permit sa negosyo, mga bagay na di na maaasahan sa California. Umalis ang Hollywood production crew sa mas murang estado na mas mabilis at predictable. Tumatakas din ang mga negosyante dahil sa mataas na buwis at hindi tiyak na desisyon ng korte. Ang pag-alis ng mahusay na tao ay isang tahimik na lindol sa ekonomiya na kaunti lang sa mga nasa labas ng estado ang agad na nakakapansin. Pero hindi mo pwedeng magdala ng 28,000 tao kada taon nang walang nasisira. Umaakit ng yaman ang Nevada, pero tumataas din ang pangangailangan sa mga serbisyong hindi kayang tugunan ng budget at mabilis itong lumalala. Punong-puno na ang mga distrito ng paaralan. Ang Clark County, ikalima sa pinakamalaki sa bansa, ay may matinding kakulangan ng guro. Sa Las Vegas at Reno, hindi na kaya ng mga service worker na may $20 kada oras ang taas ng presyo. Dahil sa dami ng lumilipat mula California, tumaas ang presyo, kaya hindi na kayang tumira sa loob ng 50 milya mula sa kanilang trabaho ang mga nagtatrabaho sa kasino. Ito ang pinakamalaking banta sa paglago ng Nevada. Kung di na kayang tumira rito ng blue-collar worker, mauubusan din ng manggagawa ang tech at logistics hub. Sinisikap ng estado buksan ang federal na lupa para sa abot kayang pabahay, pero kailangan pa ng batas ng Kongreso. Karera ito laban sa oras. Kita ang krisis sa pabahay pero hindi gaano ang sa healthcare. Kasalukuyang may krisis sa lakas paggawa ang Nevada na maaaring magparalisa sa karamihan ng mga estado. Malayo ito sa pambansang average ng medical staffing at kailangan pang mag-hire ng libu-libong healthcare workers pagsapit ng 2030 para matugunan ang lumalaking populasyon. Para masolusyunan ito, hindi na lang sa baraha pumupusta ang Las Vegas, pumupusta na rin ito sa clinical research. $150 milyong na gusali para sa medical na edukasyon ang kasalukuyang itinatayo sa Las Vegas Medical District. Nayunin ng distrito na maging bioscience incubator, kung saan ang pananaliksik ay mabilis nagiging aktwal na paggamot sa loob ng ilang buwan, hindi taon. Kumikita ang Nevada ng halos $20 bilyong taon-taon sa healthcare, kaya ito ay pangunahing tagapagpasigla ng ekonomiya. Tinatayang magdadala ito ng $300 milyong na kita taon-taon at lilihan ng matatag, mataas ang sahod na trabaho na hindi nakadepende sa dami ng taong nasa mesa ng blackjack. Kasabay ng healthcare, namumuhunan ang Nevada sa edukasyon at bokasyonal na pagsasanay para sa bagong ekonomiya nito. Nakipag-partner ang Universidad ng Nevada sa mga renewable energy companies para sanayin ang mga inhinyero, laboratory technicians at espesyalista para sa lumalaking clean energy sector ng estado. Gayunpaman, may hangganan din ang himala ng pagpapalawak ng Nevada. Ang sistema ng pagre-recycle at mga reserba ng tubig ng Nevada ay nagbibigay dito ng kaunting kaluwagan, isang buffer na hindi nararanasan ng ibang mga estado. Ngunit iminungkahi ng Bureau of Reclamation ang malaking bawas sa Ilo, Colorado kung hindi agad magkasundo ang mga estado. Sa kusang pagtanggap sa bawas, ipinapakita ng Nevada ang responsibilidad nito at hinahamon ng federal na gobyerno na pilitin ang mas malaking bawas sa mga kapitbahay tulad ng California at Arizona. Kung magpatuloy ang pagbaba ng Ilog Colorado, kahit closed-loop system ay hindi na sapat. Dumarami ang mga bawas at may panganib ito ng blackout. Kapag sobrang baba ng tubig, titigil ang pag-ikot ng turbina sa Hoover Dam at mapipigilan agad ang paglago nito. Sa ngayon, parang isang pagbabago ng pulisya o isang tuyong taglamig na lang ang layo ng Nevada sa pagtatapos ng himalang ito, kaya hindi sila dapat magsayang ng espasyo o tubig. Dahil katabi nila ang mayamang estado na tinatawag ng ilan na Kalamerika, hindi pwedeng magbagal ang Nevada. Ang pagundad ng estado ay nakasalalay sa dalawang bagay, manatiling sira ang California at manatiling may tubig ang ilog. Kung maresolba ng California ang problema nila sa pabahay at buwis, maaaring huminto ang paglipat ng tao sa Nevada. At kung hindi makasabay ang inhinyeriya sa init, muling babawiin ng disyerto ang nawala sa kanya.
Pero sa Mojave, halos walang puwang para magkamali. Dahil dito, kamangha-mangha ang paglago ng Nevada pero nagiging mas marupok din ito. Salamat sa pagsama ngayon. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe at i-on ang notifications para sa iba pang ganitong video. Malaking tulong yon. Salamat! Magkita tayo sa susunod na map pack. Sa Amerika, may lugar kung saan pwede kang makalusot kahit pumatay ka at hindi ito nakatago. Isipin mong nag-hiking ka sa Beckler River Trail sa Yellowstone. Malalim ka na sa gubat, 10 milya mula sa pinakamalapit na kalsada. Tumawid ka sa isang maliit at hindi markadong sapa at nang hindi mo namamalayan, nakalabas ka na ng Wyoming at nakapasok sa Idaho. Pareho pa rin ang itsura ng mga puno, manipis pa rin ang hangin, pero sa batas, nagbago na ang lahat. At ito ay kilala bilang Zone of Death. Dito, mas inaalala ng mga tao ang mga oso kaysa sa konstitusyon, pero yon ang mas dapat nilang ikabahala. Sa bahaging ito ng gubat, hindi pumapalya ang batas dahil mahina, kundi dahil mahigpit nitong sinusunod ang sarili niyang mga patakaran, kaya nagiging delikado ang lahat. Ang Yellowstone ay mahigpit na pinamamahalaan at umaabot sa dandaang milyon ang gasto sa turismo rito bawat taon. Ngunit sa isang sulok ng parke, may bagay na hindi kayang lutasin ng sistema. Wala ka na sa ilalim ng batas ng estado, federal na enclave na ito, kaya FBI at Department of Justice ang namumuno. Ang dokumentong nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila ay siya ring dahilan kung bakit maaring hindi nila ito magamit. Dito nagsisimula ang problema. Ang konstitusyon ay gabay ng mga pamamaraan. Kapag hindi masunod ang mga ito, nahihinto ang hustisya. Narito, isa sa mga pamamaraang yon ay nagiging imposible. Bakit nabibigo ang batas? Karaniwan, ang mga distrito ay sumusunod sa mga hangganan ng estado, Oregon sa Oregon, Florida sa Florida, pero kakaiba ang Yellowstone. Dahil sumasaklaw sa Wyoming, Montana at Idaho, gumawa ng shortcut ang Kongreso. Mukhang simple, pero ang desisyong iyon ay nagdulot ng problemang di napansin ng higit isang siglo. Ayon sa ika-6 na susog, may karapatan ng akusado sa patas na paglilitis ng hurado mula sa estado at distrito kung saan nangyari ang krimen. Isang mahalagang salita ang binanggit dyan. At hindi nito sinabing o, sinabi nito ay at. Ang maliit na salitang iyon ang problema. Dahil kung may mangyaring federal na krimen sa bahagi ng Idaho ng Yellowstone, ang iyong hurado ay dapat manggaling sa mga taong nakatira sa parehong Idaho at sa Federal District ng Wyoming na hindi naman umiiral. Ang Zone of Death sa Yellowstone sa Idaho ay walang populasyon, bahay, hotel o residente. Lugar ito na kasing laki ng Washington DC, malayo, walang marka at kapareho lang ng ibang bahagi ng parke kaya walang mga hurado. Hindi mula sa Idaho o Wyoming, walang pwedeng legal na tawagin para sa jury duty. Kung walang hurado para sa mabigat na krimen, hindi matutuloy ang paglilitis. Isa itong legal na butas sa batas na nasa isa sa pinakasikat na pambansang parke sa Amerika. Ang patibong na ito ay sumasara lang para sa pinakagrabeng kasalanan. Ang tiket sa paglabag sa speed limit at illegal na camping, walang problema, kaya ng hukom. Pero kung kaso ay may parusa ang higit 6 na buwan, garantisado ng konstitusyon ang paglilitis sa harap ng hurado. Kaya dito, hindi sila pwedeng legal na ituloy ang kaso. Ang batas mismo ang tanging hadlang sa pagitan ng krimen at parusa. Isang iligal na manganggaso na may malakas na rifle o isang taong tumatakas mula sa ibang estado. Lahat ng plano't galaw, alam nilang hindi sila kayang habulin ng batas. Sa puwang na ito, nawawala ang mga alituntunin ng hustisya at napapalitan ng lohika ng procedural na imposibilidad. Hindi ito pagkakamali, kundi ganap na paghinto. Mahigit isang siglo na hindi napansin ang problemang ito hanggang natuklasan ito ng propesor ng batas na si Brian Colt. Noong 2004 pinag-aaralan niya ang 6th Amendment at pagguhit ng mga federal na distrito, pero napansin niya ang isang imposibleng bagay. Ang mga linya ay umabot hanggang Montana at Idaho, kaya ang pagbubuo ng hurado doon ay isang imposibilidad ayon sa konstitusyon. Hindi siya natuwa, kinilabutan siya. Lugar ito kung saan may hinihingi ang konstitusyon na pisikal na imposibleng mangyari. Bihira ang mga bansang pumapayag sa ganitong legal na butas sa pambansang parke. Sa Canada, ang mga pambansang park ay hawak ng probinsya o federal, ngunit ang mga distrito ng paglilitis ay inaayos para matiyak na mabubuo ang hurado. Kahit sa liblib na lugar, ang pamahalaan ay naghahanda sa hindi inaasahang pangyayari. Namumukod tangi ang US dahil ganap ang konstitusyon, ngunit sumasalungat ang mga karapatan sa heograpiya kaya't may kakaibang butas sa batas na ditulad ng ibang mauunlad na bansa.
Noong 2005 inilathala ni Calt ang The Perfect Crime, hindi para ikayatin kundi para pilitin ang tao na ayusin ito. Nagpadala siya ng kopya sa Department of Justice, US Attorney sa Wyoming at ilang miyembro ng Kongreso, umaasang mabilis ang tugon. Ngunit katahimikan lang ang natanggap niya. Naglabas ang Department of Justice ng di opisyal na pahayag na tila binaliwala ang issue, iginiit na walang butas sa batas hanggat hindi ito kinikilala ng korte. Ipinaglaban nilang ilipat ang paglilitis o humanap ng ibang paraan, pero alam ni Calt na hindi ganyan gumagana ang Sixth Amendment. Hindi mo basta-basta maililipat ang paglilitis dahil lang sa gabalang konstitusyon. Eksaktong yan ang dahilan kung bakit ginawa ang Bill of Rights para pigilan ang ganitong mga bagay. Nabahala si Calt na baka maging gabay sa krimen ang kanyang papel dahil inilagay niya ang lokasyon at mga legal na argumento para makaligtas sa kasong pangpatay. Mula sa isang likas na kababalaghan, naging isang legal na misteryo ang Yellowstone. Naging viral na sensasyon ang papel ni Calt at naging tema ng nobela at TV show. Sa kabila ng kasikatan ng Zone of Death, hindi pa rin nagbabago ang legal na estado ng lupa. May totoong halimbawa nito. Noong 2005 nahuli si Mike Beldurin na ilegal na nanghuhuli sa bahagi ng Yellowstone na nasa Montana. Hindi siya mamamatay tao, kundi mga ngaso lang na bumaril na malaking bull elk sa maling lugar. Sa korte, binanggit ng mga abogado niya ang butas sa batas na natuklasan ni Brian Colt. Hiniling nilang manggaling sa Montana ang hurado, hindi Wyoming, pero tinanggihan ng hukom. Pumayag ang gobyerno sa plea deal. Nakulong si Beldurin ng 4 na taon, may multa at bayad pinsala. Pumayag din siyang huwag iapela ang usapin ng Zone of Death sa mas mataas na korte. Ganito, tratuhin ng sistema ang kilalang depekto. Tahimik na kinokontrol, tinutugunan ang sintomas at hinahayaan ang butas sa batas. Ang 50 square mile na butas ay halos hindi pa nasusuri, isang konstitusyonal na bumbang oras na naghihintay sa liblib na lugar. Pinalad ang gobyerno kay Beldurin, pero hindi nakadepende ang Zone of Death sa isang akusadong handang makipagtulungan. Kailangan lang nito ng isang taong mas marunong sa batas kaysa sa piskal at ang mga koordinada ng 50 milyang parisukat na bahagi ng Idaho na inilagay ni Brian Calt sa mapa para makita ng kahit sino. Pampubliko ang coordinates, nailatala na ang legal na argumento. Pwedeng pumasok sa gubat ang sinumang handang magbasa, alam ang magagawa at hindi ng batas sa kanila. Sa loob ng maraming taon, tsura lang ito. Pagkatapos, nagsimulang maging totoo ang lahat. Halimbawa, may isang taong nag-aral ng papel ni Calt ng 1 linggo at pinrint ang coordinates. Nagpunta sila sa Beckler Trailhead. Naglakad ng 10 milya ginawa ang matagal na nilang planadong krimen at alam na hindi sheriff agad ang tatawagan ng mga investigador. Tatawagan ng mga investigador ang isang professor ng constitutional law na magsasabi rin ng sinabi ni Calt sa DOJ noong 2005. Walang huradong pwedeng tawagin. Noong 2021 ang pagkawala ni Gabby Petito ay naging sentro ng pandigdigang atensyon. Natagpuan ng kanyang katawan malapit sa Yellowstone. Biglang nagsimulang magtanong ang mga tao, paano kung nangyari ito ilang milya lang sa kanluran? Paano kung nangyari ito sa Zone of Death? Ang isang high-profile na trahedya malapit sa Zone of Death ay nagalis ng akademikong proteksyon. Napagtanto ng mga tao na ang Sixth Amendment ay dapat nagpoprotekta sa integridad ng sistema, pero kapag nasira ito dahil sa maling mapa, nabibigo nito ang mga biktimang pinakanangangailangan. Nagbigay ang kaso ni Vallo de Bell ng diretsyong koneksyon sa Yellowstone. Sina Tylee Ryan at JJ Vallo, ang 2 anak ni Lori Vallo, ay huling nakita ng buhay noong Setyembre 8 at 22, 2011 sa loob ng parke. Kung napinsala ang mga batang iyon sa zone, direktang haharap sa konstitusyonal na bangungot ang prosekusyon. Dumaan sa korte ng estado ang kaso ni Valuedale dahil sa pagkakatagpo ng mga bangkay sa pribadong lupa sa Idaho. Pero ang paano kung natanong ay patuloy na gumugulo sa mga federal na investigador. Noong 2022, sinubukan ni Colin Nash, mambabatas ng Idaho, na gawin iyon. Naghain siya ng formal na kahilingan sa Kongreso na baguhin ang hangganan. Ito mismo ang solusyong iminungkahi ni Brian Calt noong 2005. Naipasa ito sa estado, umabot sa Washington, pero walang nangyari. May diferensya ang mapa at simple ang solusyon. Ilipat ang bahaging iyon sa distrito ng Idaho gamit lang isang pangungusap sa batas. Para sa lehislatura ng Idaho, usapin ito ng pampublikong kaligtasan. Para sa Kongreso, isa lang itong clerical na pagkakamali na hindi dapat pag-aksayahan ng oras. Lagi na lang ganito ang pamahalaang federal sa pambansang parke. Dahil pag-aari ng federal na pamahalaan ng lupa, limitado ang kapangyarihan ng mga estado para pilitin ang pagbabago.
Dahil malalayong lugar ang mga ito, halos walang pampulitikang presyon ang mga tao sa DC para kumilos. Nagiging sistema ito kung saan sira na ang mapa, pero ayaw gumawa ng bagong linya ng may hawak ng panulat. Nagbitiw si Colin Nash mula sa lehislatura ng Idaho noong 2024 umalis sa pwesto na bukas pa rin ang zone of death. Kahit magsikap ang mambabatas, magbigay ng solusyon at makabuo ng pagkakasundo, mas nangingibabaw pa rin ang kawalang kilos ng federal na pamahalaan kaysa sa batas. 20 taon, isang papel, walang aksyon. Ang pinakabinibisitang pambansang parke sa Amerika ay may butas sa konstitusyon at alam ito ng Washington simula sa pool. Hindi ito kapalpakan ng burokrasya. May isang tao na nakita ang problema, naintindihan ito, at piniling wag aminin ang pagkakamali dahil mas mataas ang gasto sa politika kaysa sa panganib ng pagpapabaya. Unang dahilan ay kulang sa benepisyong politikal. Ang pag-aayos ng hudisyal na hangganan ay di nakakatulong sa panalo sa eleksyon. Walang lobbyist na nagpopondo ng kampanya para sa reforma ng hangganan ng pambansang parke. Ang zone of death ay resulta ng kawalang aksyon, isang puwang sa legal na proteksyon, naghihintay lang ng maling taong mapadpad dito. Ang ikalawang dahilan ay mas sinikal pa, ang takot na aminin ang pagkakamali. Kung magpapasa ng batas ang Kongreso para ayusin ang Idaho Zone of Death, parang inaamin nilang depektibo ang batas sa nakalipas na higit isang siglo. Inamin nila na tama si Brian Kalt noong 2005 pero pinili siyang balewalain. Sa politika, mas delikado para sa kanila ang aminin ang matagal na pagkukulang kaysa hayaang lumala ito. Habang walang tunay na napapalaya dahil sa teknikalidad, pwedeng magkunwari ang Kongreso na hypothetical lang ito sa law school. Inuuna nila ang sariling reputasyon kaysa kaligtasan ng publiko, umaasa na hindi sumabog ang bomba bago matapos ang oras. Ang ika-6 na susog ay kasing tibay lang ng pinapayagan ng mapa. Kung nababalewala ng mambabatas ang problema sa pangunahing parke, ano pa kayang pagkukulang sa sistema? Magkaibang legal na kahihinatnan ang parehong krimen depende sa lokasyon, kahit 1 milya lang ang pagitan. Hindi ito alam ng konstitusyon pero alam ng mapa. Sa Yellowstone, may kondisyon ng batas. Sabi nga ni Brian Kalt, ang tanging makakapag-ayos nito ay isang madugong insidente. Malamang na may kailangang gumawa ng marahas na krimen, humarap sa hukom, at makita ang kaso na ibinasura dahil hindi mabuo ang isang hurado. Doon lang, kapag sumigaw na ang balita tungkol sa mamamatay tao na malaya pa, saka lang mararamdaman ng Kongreso ang pressure na magpasa ng batas na isang simpleng pangungusap lang. Bago pa mangyari ang nakakahiya at pampublikong pagkabigong yon, mas pinipili ng sistema na umiwas at magkunwaring walang panganib. Naghihintay sila ng isang trahedya para magkaroon ng pampulitikang panangga na kailangan nila para gawin ang kanilang trabaho. Tinatrato ang 132 taong gulang na pagkakamali na parang maliit na abala lang. Ang ika-6 na susog ay paralisado pa rin sa maliit na bahagi ng Idaho, isang babala sa lahat ng Amerikano. Kung ganito ka-obvious na kapintasan ay nasa isang kilalang pambansang parke, ano pa kayang tinatago ng mga sistemang hindi na nating kinukwestiyon? Pareho pa rin ang tawiran ng sapa sa Beckler Trail, hindi nagbago ang mga puno at batas. Sa huli, maaring ang burokrasya ang pinakamapanganib sa kagubatang yon. Salamat sa pagsama ninyo sa akin na yon. Sana nagustuhan ninyo ang video. Kung gusto nyo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit, magkita tayo sa susunod sa Map Pack. Texas, ang Lone Star State. May mga umuunlad na lungsod, dagsa ng mga bagong residente at masarap na barbecue. Isang lugar kung saan lahat ay mas malaki at mas maganda, pero nakakagulat na mura pa rin, halos walang buwis. Yan ang reputasyon. Pero mas komplikado ang totoong nangyayari. Sa katunayan, isang pag-aaral noong 2023 ng CNBC ang nagsabi na ang Texas ang pinakamasamang estado sa Amerika na tirahan, mas masahol pa kaysa sa mainit na disyerto ng Arizona. Paano nangyari yon? Tingnan natin ang mas malapitan ang totoong kalagayan ng Texas na hindi pinag-uusapan ng karamihan. Magsimula tayo sa mga pangunahing bagay, ang panahon. Maaring iniisip mong mas banayad ang panahon sa Texas kaysa sa maraming estado, lalo na kung galing ka sa malamig na hilaga, pero maaari rin itong maging matindi. Ang estado ay nasa gitna mismo ng tinatawag na Tornado Alley na, gaya ng pangalan nito, ay lugar kung saan madalas ang mga buhawi. Maraming buhawi ang dumaraan dito at winawasak ang madaanan nila.
Sa katunayan, ang Texas ay kabilang sa 5 nangungunang estado sa buong bansa na may pinakamaraming buhawi na may average na humigit kumulang 120 kada taon o sa madaling salita, isang buhawi kada 3 araw. Mas kailangang may malapit na silungan sa ilalim ng lupa na mapupuntahan ang mga taga-hilagang Texas dahil mas madalas silang tamaan ng buhawi kaysa sa iba. Karaniwan, ligtas ka mula sa buhawi kung magtago ka sa ilalim ng lupa pero hindi mo maililigtas ang buong bahay. Ang hangin na 250 milya o 400 at 2 kilometro kada oras ay masama ang epekto sa bubong at pader. Ibig sabihin nito, maliban na lang kung may napakadandang, kadalasan ay dagdag at particular na insurance laban sa buhawi na malabong mangyari, gaya na makikita mo mamaya, ang mga buhawi ay maaring magdulot ng matinding pinsala sa iyong pananalapi. Kung nasa timog silangan ka, di mo masyadong problema ang buhawi, pero siguradong tatamaan ka ng mga hurricane. Halos lahat ng bahagi ng estado ay apektado ng natural na sakuna dahil ang Texas ay nasa tabi mismo ng Gulpo ng Amerika na dating kinatawag na Gulpo ng Mexico. Ibig sabihin nito ay ang baybayin at maging ang ilang mga lungsod sa loob ng estado ay lalo pang lantad sa panganib. Dahil ang ilang pinakamalalaking lungsod ng Texas tulad ng Houston, ang ika-4 na pinakamalaki sa bansa ay nasa baybayin, nagkakaroon ito ng malaking problema. Noong Agosto 25, 2017, tumama ang Hurricane Harvey sa kalupaan sa hilagang silangan ng Corpus Christi matapos itong lumakas bilang isang Category 4 na bagyo habang papalapit sa baybayin ng Texas. Sinira ng malalakas na hangin ng paliparan, nagdulot ng pinsala sa mga baybaying bayan at binasak ang daan-daang bahay at negosyo sa Rockport at Fulton. Naputol ang tubig at kuryente ng ilang linggo, isang bagay na madalas mangyari sa Texas. 103 katao ang namatay sa estado at tinatayang umabot sa $125 bilyong ang kabuuang pinsala ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA, bagamat may ilang ulat na mas mataas pa ang halaga. Sa kasamaang palad, malamang nalalala pa ng lalala ang panahon ng bagyo sa paglipas ng panahon dahil sa pagbabago ng klima, kaya nagiging delikado ang tumira sa baybayin ng Texas. At kung hindi pa sapat ang lahat ng iyon, dahil sa tuyot at mainit na kondisyon sa malalaking bahagi ng estado, madalas ding tinutupok ng mga sunog sa kagubatan ang Texas. Noong Pabrero 2024, sumiklab ang Smokehouse Creek Fire matapos bumagsak at maputol ang poste at linya ng kuryente. Mabilis nitong tinupok ang mahigit 1.1 milyong acre, 445,154 hektarya sa loob lamang ng isang linggo. Sinusunog ang isang lugar na bahagyang mas malaki kaysa sa Rhode Island. Dahil sa tindi ng pinsala, itong pinakamalaking sunog sa kasaysayan ng Texas at ika-9 na pinakamalaking sunog sa kasaysayan ng Estados Unidos. Hindi pa natin nababanggit ang mga granisong kasinlaki ng bola ng golf, biglaang baha at mga bagyong may kulog at kidlat. Ang mga sunod-sunod na sakuna ay nakaapekto sa kakayahan ng mga may-ari ng bahay na kumuha ng insurance. Dahil sa climate change, tumataas ang panganib ng matinding panahon, kaya't maraming insurance company sa Houston at mga karatig baybayin ang nagpapataw ng mataas na premium o tumatangi mag-insure ng mga may-ari ng bahay. Ayon sa Bankrate, ika-6 ang Texas sa pinakamahal na estado sa home insurance na may average na premium na mahigit $4,000 kada taon para sa bahay na nagkakahalaga ng $300,000. Naniniwala ang insurance website na Insurify na dahil sa lalong tumitinding lagay ng panahon, aakyat ang Texas sa ika-5 pwesto pagsapit ng katapusan ng 2025. Gaano nga ba talaga lumalala ang lagay ng panahon sa Lone Star State? Ayon sa NOAA, sinusubaybayan nila ang tindi ng natural na sakuna sa Texas at nakita na nung unang bahagi ng dekada 2000, may mga 2.5 sakunang dulot ng panahon kada taon na nagdulot ng pinsalang bilyon-bilyon. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 2020, tumaas ito sa 8.5 sakunang dulot ng panahon bawat taon. Malakay ang epekto nito hindi lang sa mga matagal lang nakatira sa mga lugar na madalas bagyuhin, kundi pati sa maraming bagong lipat sa Texas dahil sa mas murang mga ari-arian. Marami ngayon ang may mataas na bayarin sa insurance o pinakamasaklap, posible silang tanggihan ng mga kumpanya na i-insure ang kanilang mga bahay sa susunod na taon. May mga bahagi ng estado na nakakaranas ng malalakas na hangin. Ang Amarillo, Texas, ang pinakamahangin na lungsod sa US. Dahil sa kakulangan ng mga halaman at halumigmig sa mga rehiyong yon, maaaring maging matindi ang mga bagyong alikabok. At bago pa natin pag-usapan ng tungkol sa hangin, pero pupuntahan natin yan mamaya. Ganito ang hitsura ng Denton, Texas sa gitna ng bagyong alikabok.
Kakatwa man, ang parehong estado na nakakaranas ng tagtuyot ay nakakaranas din ng pagbaha. Ngunit dahil sa mga matitinding pangyayaring ito, minsan ay nililimitahan ang paggamit ng tubig para masigurong sapat ito para sa lahat. Pero kahit mainit at maalinsangan ang tag-init sa Texas, depende sa lugar mo, maaasahan mo pa rin ng aircon para mapreskuhan ka, di ba? Siguro. May kakaibang electrical grid ang Texas at hindi ito maganda. Karamihan dito ay hiwalay sa natitirang US, bunga ng matinding pagiging malaya ng estado na umaabot kahit sa mga linya ng kuryente. Para sa mga hindi pamilyar kung bakit ganun na lang ka-obses ang Texas sa kalayaan, narito ang maikling kasaysayan. Dating sakop ng Mexico ang Texas bago ito nag-alsa at idineklara ang sarili bilang malayang republika. Nanatili itong isang soberanong bansa ng halos isang dekada mula Marso 2, 1836 hanggang Pebrero 11, 1846. Madalas binabanggit ng ilang politiko at mamamayan ng Texas ang secession kapag hindi pabor sa kanila ang federal na politika. Lumabas sa isang survey noong 2024 ng Redfield at Wilton Strategies na 33% ng Texan ay pabor sa secession. Bagamat hindi ito karamihan, tiyak na ito ay isang malaking bilang. Ang kasaysayan ng kalayaan ay nakaapekto sa politika ng estado, kaya madalas maramdaman ng mga Texan na nais nilang kumilos nang hindi ganong pinakikialaman ng federal na gobyerno. Ang Don't Tread on Me ay kadalasang ginagamit sa mga protesta bilang simbolo ng kalayaan ng mga Texan. Gayunpaman, nagresulta ito sa kagustuhan ng Texas na panatilihing kontrolado ang sarili nilang mga gawain, kabilang ang paggawa ng kuryente. Madalas makaaberya ang power grid ng Texas kapag pinakakailangan dahil sa isang bahagi sa Electric Reliability Council of Texas o ERCOT na ironic ang pangalan. Mas madalas pumalya ang grid tuwing matinding panahon na gaya ng nabanggit ay karaniwan sa Texas. Baka maalala mo ang balita noong 2021 nang tuluyang pumalya ang grid ng estado sa Winter Storm Uri ng ilang araw. Tinamaan ng snowstorm ang estado, nagbuhos ng 3 hanggang 6 na pulgada o 7.6 hanggang 15 sentimetro ng nyebe sa mga lungsod tulad ng Dallas at Austin. Maaring maliit lang yon, pero sa estadong hindi sanay sa ganitong panahon, nawalan ng kuryente, init at tubig ang mga tao. Napilitan ang mga residente magsindi ng apoy at magkumot para magpainit. Umabot sa mahigit 200 katao ang namatay dahil sa kakulangan ng serbisyo at matinding lamig. Simula noon, naging balisa ang maraming taga-Texas tuwing may paparating na snowstorm o malamig na hangin, kaya nag-uudyok silang magimbak ng bottled water, pagkain at toilet paper kahit wala pang bagyo o hindi pa freezing ang temperatura. Hindi magandang senyales para sa iyong estado kapag ang thermometer na umabot ng 25 degrees Fahrenheit o -4 na degrees Celsius ay nagiging dahilan para magmistulang survivalist ang mga mamamayan. Sigurado naman na natuto na ang pamahalaan sa mga pagkakamali at may aksyon na matapos ang malaking kapalpakan sa power grid, hindi ba? May ilang nagtangkang magsampa ng kaso laban sa kumpanya ng kuryente. Nagpasya ang korte na walang obligasyon ang pribadong power grid sa Texas na magbigay ng kuryente tuwing krisis. Habang nagpasya ang Texas na hindi sapat ang hindi maasang grid, inalisan din nila ng regulasyon ang presyo ng utility. Bagamat hindi ito masama para sa may fixed rate na kontrata sa enerhiya, may mga Texan pa ring naka-variable rate, kaya kapag mahirap magbigay ng kuryente, biglang tataasan ng malaki ng mga utility company ang singil. Noong Winter Storm Uri, pinayagan ng Public Utility Commission sa Texas na tumaas ang presyo ng kuryente hanggang $9 bawat kilowatt-hour mula sa karaniwang 12 sentimo, nakatumbas ng 7,400% pagtaas. Ibig sabihin nito, ang medyo murang halaga ng pabahay sa Texas na may median na presyo na $339,000 at $500 noong 2025 ay maaring hindi ganoon kasulit. Pero lumihis muna tayo mula sa malalaking issue ng Texas at magpokus sa isang mas maliit na bagay, mas maliit talaga. At iyon ay ang tinatawag ng ilang lokal na ibon ng estado ng Texas, ang ipis. Alam mo bang tinanghal ang Houston bilang pinakamaruming lungsod sa US? Nakuha nito ang titulo habil sa ilang dahilan. Mataas na polusyon, kulang sa kalinisan at mga ipis. Ang lungsod ang may pinakamaraming infestation ng ipis sa bansa. Hindi lang sa Houston at hindi lang ipis ang problema rito. Mayroon ding malalaking salagubang, mga lamok na kasing laki ng tutubi, alakdan, pulang langgam at mga tarantula.
Sabi ng isang commenter online na tubong Texas at doon lumaki, karamihan ng hayop dito ay kakagat, tutuklaw o hahabulin kapaakyat ng puno. Marami pang dahilan kung bakit lumilipat dito ang mga tao, kasama si Elon Musk na inilipat ang punong tanggapan niya sa estado para iwasan ang mataas na buwis sa California. Siguro nga buwis ang dahilan, kasi walang state income tax sa Texas. Parang lahat ay tumama sa jackpot ng libreng pera, pero kailangan pa rin ng buwis dahil kailangan pa rin gumana ng isang estado, lalo na kung kasing dami ng tao ng Texas. Kaya saan nanggagaling ang pera? Ang sagot ay buwis sa ari-arian. Isa ang Texas sa may pinakamataas na buwis sa ari-arian sa bansa na may median na 1.67% at average na 1.7% kumpara sa median rate ng US na 1.02%. Ibig sabihin, ang median na taunang bayarin sa buwis sa ari-arian sa Texas ay halos $4,000 kumpara sa pambansang halaga na $2,400. Pero bukod dyan, isa rin sa pinakamataas ang sales tax rate ng estado. Umaabot sa 6 at 1/4%. May ilang lokal na munisipalidad din na nagdadagdag ng hanggang 2% surcharge dyan. Ibig sabihin, may mga lugar sa Texas na maaari kang magbayad ng 8 at 1/4% sa sales tax sa halos bawat binibili mo. Dahil dito, ang statewide sales tax ay 13 sa lahat ng estado sa US, hindi pa kasama ang karagdagang 2% na sinisingil ng maraming lokal na lugar at negosyo. Kahit walang state income tax, maaaring hindi rin makatipid ang mga lumilipat sa Texas dahil sa iba pang nakatagong gastos. Hindi pa kasama rito ang mataas na property taxes na inilalaan sa halos lahat ng karaniwang pinaglalaanan ng state tax na nagdudulot pa ng iba pang problema, lalo na sa paaralan. Sa karamihan ng US, property taxes ang pinagmumulan ng pondo ng lokal na sistema ng pampublikong paaralan. Sa Texas, ginagamit ang perang yon sa infrastruktura, pampublikong serbisyo at healthcare na hindi saklaw ng hindi umiiral na income tax. Dahil dito, mababa ang ranggo ng Texas sa pampublikong edukasyon at patuloy ang mga alalahanin sa kalidad at nilalaman nito. Sa loob ng 15 taon, nagpasa ang estado ng sunod-sunod na kontrobersyal na batas na mahigpit na nagtatakda ng ituturo at di ituturo sa mga estudyante, lalo na sa mga paksang maaaring sumalungat sa paniniwalang Kristiyano. Minsan, inutusan pa ang mga paaralan na magbigay ng maling o mapanlinlang na impormasyon. Noong unang bahagi ng 2025, naghain ang Senado ng Texas ng 2 panukalang batas. Isa para ipaskil ang 10 utos sa bawat silid-aralan at isa pa para maglaan ng oras ng panalangin sa araw ng klase. Nang tutulan ng mga mambabatas ang panukalang batas dahil nilalabag daw nito ang paghihiwalay ng simbahan at estado, hindi ito pinansin ng lehislatura ng Texas at inaprubahan pa rin ang mga panukala. Bilang pagtatanggol sa panukalang batas, sinabi ni Senador Mace Middleton at inuulit ko, hindi God-free zones ang ating mga paaralan. 166 na lider at kinatawan ng Hudyo, Muslim, Kristiyano, Sikh at Budista ang lumagda sa liham laban sa panukalang batas sa 10 utos. Ngunit kaunti lang ang epekto nito sa pananaw ng lehislatura. Nagpasa ang Texas ng batas na nagbibigay ng mas malaking kapangyarihan sa magulang at school board na ipagbawal ang ilang libro sa aklatan ng paaralan. Binigyan diin nila na ito ay para lang maiwasan ang mga librong may malaswang nilalaman. Maraming guro ang nag-aalala na baka ipagbawal din ang mga librong tumatalakay sa kasarian at sexualidad na maaring ipakahulugang salungat sa mga prinsipyong Kristiyano. May matibay silang dahilan para matakot, lalo na't ipinagbawal ng Texas ang DEI initiatives sa buong edukasyon ng estado. Kasama dito ang pagbabawal sa mga pagsasanay o programang tumutukoy sa lahi, etnisidad, pagkakakilanlang pangkasarian o sexual na oryentasyon na pinangangambahang magpapahirap sa mga estudyante at guro mula sa minorya. Isang katotohanang madalas marinig mula sa mga residente ng Texas ay na bagamat maaaring maging magiliw ang estado para sa mga Kristiyanong mananampalataya, mas mahirap mamuhay rito para sa mga hindi relihiyoso o hindi Kristiyano. Mas totoo ito sa labas ng malalaking kalahang lungsod. Natuklasan ng PEN America na pangatlo ang Texas sa buong bansa pagdating sa pagbabawal ng mga libro, kung saan 12 distrito ang nagbawal ng kabuuang 538 na libro. Hindi ito dahil sa kakulangan ng pagsisikap. Naging kinukwestiyon ng mga magulang sa Texas ang ilang libro sa aklatan dahil nangungguna ang Texas sa bansa sa tangkang pagbabawal ng libro. Noong 2022 may 93 tangkang ipagbawal ang mahigit 2,300 pamagat ng libro.
Dahil sa lahat ng pagbabawal ng libro at mga batas ng estado na nakikialam sa edukasyon, marahil hindi na nakakagulat na ayon sa isang pag-aaral ng Wallet Hub, isang Texas sa mga estado na may pinakamababang antas ng edukasyon sa bansa na nasa ika-41 na pwesto. Nasa ika-49 na pwesto rin ng estado pagdating sa porsyento ng mga may diploma sa US. Bagamat may opsyon ang mga magulang na ipasok ang kanilang mga anak sa charter o pribadong paaralan, mahal ang huli dahil ang karaniwang pribadong paaralan ay nagkakahalaga ng $11,000 sa matrikula bawat taon at mas mataas pa ang bayarin sa mga pangunahing lungsod tulad ng Dallas at Houston. Kaya para lang ito sa upper middle class at mayayamang Texan na nagpapalawak ng agwat sa mayaman at mahirap kung sino ang kayang magpaaral sa magandang paaralan. Libre ang charter school pero may mga problema rin sila. Una, mukhang hindi sila nagtatagal na bukas. Sa pagitan ng 2020 at 2022, 55 na charter school sa Texas ang nagsara. Habang pandemya, nagpatuloy ang pag-aaral ng estudyante sa e-learning at hindi naranasan ng pampublikong paaralan ang ganitong dami ng pagsasara. Hindi lang sa pandemya lumitaw ang problema. Ang Jubilee Academy's Highland Park sa San Antonio ay nagsara 2 linggo matapos magsimula ang 2023 school year. 210 estudyante ang walang mapapasukan kaya nagmadali ang mga magulang maghanap ng solusyon para sa edukasyon. Ipinapakita ng datos na isa sa bawat 4 na charter school ang nabibigo sa loob ng 5 taon mula nang magbukas at sa loob ng 10 taon, 40% sa kanila ang tuluyang nabibigo. Kabilang sa mga dahilan ang kakaunting enrollees sa halos kalahati ng kaso at pandaraya o maling pamamahala sa 21.6% ng kaso. Madalas napipilitan ang magulang sa Texas pumili sa public school na may problema at mag-uutos ng panalangin, mamahaling pribadong paaralan o charter school na halos 50-50 ang tsansang magsara sa gitna ng taon. Walang perpektong opsyon, kaya parang sugal pa rin para sa maraming pamilya. Pero kahit paano, mas mababa naman ang buwis na binabayaran nila. Sa totoo lang, ang natitipid ng mga Texan sa buwis ay maaaring mapunta rin sa gastusin sa healthcare. Napakataas ng bilang ng mga walang insurance sa Texas kung saan 21.7% ng mga adult noong 2023 ay walang health insurance. Iyan ay kumpara sa average ng US na 11%. Dahil dito, Texas ang may pinakamataas na porsyento ng walang insurance sa bansa. Logical na hindi pinalawak ng estado ang Medicare para masaklaw sila, lalo na kung ayaw ng estado sa buwis. Kung lilipat ka, mainam na handa kang magbayad para sa magandang pribadong plano o may planong ibinibigay sa iyo ng trabaho mo. Pwede kang magpunta sa pampublikong ospital ng estado, pero ang pampublikong kalusugan ng Texas ay ika-42 sa 50 estado noong 2020. Kaya maaring hindi rin sila ang pinakamahusay na pagpipilian, lalo na't hindi sila gaanong napopondohan mula sa buwis. Maraming tao sa Texas ang walang maayos na akses sa serbisyong pangkalusugan at hindi ito maganda dahil hindi rin maganda ang kalusugan sa Texas. Ang unang problema, nakakagulat man para sa isang malawak na estado, ay ang kalidad ng hangin. Ang Texas ang sentro ng industriya ng langis at gas sa US at maraming lugar na umaasa sa mga industriyang yon, lalo na sa kanlurang Texas, ay kabilang sa mga pinakamaruruming lungsod sa bansa. Mahirap para sa may hika at problema sa paghinga ang tumira sa Texas, lalo na sa kanlurang bahagi. 2.3 milyong tao sa Texas ang nakatira sa loob ng kalahating milya o 0.1 kilometro mula sa mga operasyon ng langis at gas. Nagbubuga ng mahigit 8,500 tonelada o 7.7 milyong kilo ng polusyon sa hangin, kabilang ang mga sangkap tulad ng benzene, formaldehyde, methane at marami pang iba. Malaking bahagi ng West Texas, kabilang ang karamihan sa mga county sa paligid ng Odessa at Midland, ay may panganib sa kanser na lampas sa antas ng pag-aalala ng EPA. At kung hindi pa yan sapat, pumangalawa ang Dallas sa pinakamasamang lungsod sa US para sa may allergy noong 2023 dahil sa mataas na pollen at maalikabok na kondisyon ng estado. Sa katunayan, maraming tao na lumilipat sa Texas ang nakakaroon ng allergy sa unang pagkakataon sa kanilang buhay. At mas marami pang mas nakamamatay na bagay na dapat ipag-alala kaysa sa pagbahing tulad ng cancer. Sa Odessa na itinayo para sa mga manggagawa ng industriya ng langis, nakagugulat ang tindi ng polusyon sa hangin. Nadiskubre ng mga taga-suri ng hangin na 2 beses na mas mataas ang hydrogen sulfide kaysa sa katanggap-tanggap na antas para sa mga tirahang lugar, kaya amoy bulok na itlog ang paligid at unti-unting pumapatay mula sa loob ng katawan. Sa katunayan, mariing pinapayuhan ang mga residente na huwag uminom ng tubig doon. Pero malayo pa yon sa nag-iisang problema ng Texas.
Hindi na nakakagulat, ilan sa pinaka hindi malusog na lungsod sa bansa ay narito. Noong 2023 ang estado ay may obesity rate na 35.5% na hindi naman ang pinakamasama sa bansa pero malayo rin sa pinakamababa kaya nasa ika-18 pwesto ito sa buong bansa. Noong 2021 ang estado ay nasa ika-18 din na pwesto sa buong bansa pagdating sa age-adjusted death rates. Ang mga lokal na residente ay may halos 4% mas mataas na kaso ng sakit sa puso kaysa sa buong populasyon ng US. Ang kakulangan sa access sa healthcare na sinamahan pa ng food deserts, pagkaing nakasentro sa karne, mga polusyon sa kapaligiran at matinding kultura ng paggamit ng sasakyan na nagdudulot ng halos hindi aktibong pamumuhay ng mga tao ang naging dahilan ng mas maikling haba ng buhay sa Texas. Ang mga residente ay nabubuhay ng average na 76.5 taon kumpara sa average sa US na 77.4 na taon. Tungkol naman sa kultura ng sasakyan, may isang gastusin na halos hindi maiwasan ng karamihan sa mga Texan, ang magkaroon ng kotse at magbayad para sa gasolina. Sa malalaking lungsod tulad ng Houston at Dallas, kakaunti ang opsyon sa pampublikong transportasyon. Dahil dito, 73% ng mga kabahayan sa Harris County kung saan matatagpuan ang Houston at 75.4% sa Dallas ay may sariling sasakyan. Kaya kabilang sila sa may pinakamataas na antas ng pagmamay-ari ng kotse sa anumang metro area sa US. Sa kabilang banda, ang mga pangunahing metropolitan area tulad ng Chicago at Washington DC ay may 72.5% at 62.7% lamang ng mga kabahayan na may sariling sasakyan. Hindi ito nagpapakita ng pagkakaiba sa kita sa pagitan ng iba't ibang lungsod. Ipinapakita nitong mahirap gumalaw sa Dallas at Houston kapag walang sasakyan. Dahil na-develop ang Texas ng laganap ng kotse, kahit malalaking lungsod ay nakatutok sa sasakyan. Bagamat pwede kang mag-bus, hindi ito madali sa malalaking metro area ng estado. Walang subway at ang mga light rail system na nagseserbisyo sa mga lugar tulad ng Houston at Austin ay hindi masyadong nakakakit ng maraming lokal. Ang magandang balita ay kadalasan mura ang gasolina sa Texas dahil marami itong napoproduce na lokal. Ang karaniwang presyo ng gasolina ay $2.76 kada galon kumpara sa pambansang average na $3.18 noong huling bahagi ng Mayo 2025. Ang masamang balita ay marami pa ring gasolina ang nauubos ng mga taga-Texas. Kaya kahit may natitipid ka sa gasolina, mabilis din itong nauubos dahil sa tagal ng pag-idle sa trapiko o sa haba ng biyahe. At kalimutan mo na ang paglalakad bilang alternatibo. Sa maraming kapitbahayan sa malalaking lungsod, halos imposible makapaglibot ng naglalakad. Nakasentro sa sasakyan ang urban at suburban na lugar, kaya kailangan pang maglakad ng daan-daang talampakan para makahanap ng ligtas na tawiran kahit pagtawid lang ng kalsada. Ilan sa mga pangunahing kalsada ay wala man lang bangketa. Hindi pa kasama dyan dahil sa laki ng Texas bilang pangalawang pinakamalaking estado, kadalasang malayo ang pagitan ng mga lugar. Kaya talagang kailangan ng mga taga-Texas ng sasakyan at mas mabuti kung kaya nitong harapin ang matinding panahon at di kagandahang mga kalsada sa malalayong kanayunan para makalibot sa estado. Sa malalaking lungsod tulad ng Houston, Austin at Dallas kung saan pagmamaneho lang ang paraan ng pagbiyahe, matindi ang trapiko. Naging matinding problema na ang gridlock at ngayon ay kabilang na ang Houston sa 10 nangungunang lungsod sa buong bansa pagdating sa trapiko tuwing rush hour. Ang karaniwang biyahe sa Houston ay 20.8 minuto, bahagyang mas mababa kaysa sa Los Angeles na may 30.1 minuto. Isa sa pinakamalaki at pinakamasikip na lungsod sa bansa, bahagyang mas maganda ang biyahe sa Dallas, ngunit umaabot pa rin ng 27.8 minuto. Bagamat sinasabi ng pamahalaan ng estado at lungsod na may magagandang inisyatibo sila sa pampublikong transportasyon, karamihan sa mga Texan ay nais muna ng patunay bago maniwala. At hindi nito nababago na bangungot na talaga ang trapiko ngayon. Mukhang masama ang kalagayan base rito, kaya bakit hindi kumikilos ang mga residente? Pwede naman silang bumoto para sa gusto nilang pagbabago. Maraming Texan ay kontento sa kasalukuyang kalagayan. Mahihirapan ang gustong baguhin ang mga regulasyon at batas sa pamamagitan ng kanilang boto dahil nangungguna ang Texas sa pagpapatupad ng mga batas na hadlang sa pagboto. Ipinakilala ang Senate Bill 1 sa Texas para gawing mas mahirap bumuto ang maraming Texan. Naglagay sila ng maraming hadlang sa pagboto sa koreo at nilimitahan ng tulong para sa may kapansanan o hadlang sa wika na ayon sa ilan ay tumatarget sa ilang demograpikong pampulitika.
Naging batas ang panukalang ito noong 2021, ngunit idineklara ng isang federal na hukom na labag sa Voting Rights Act ang ilang bahagi nito. Bagamat maraming benepisyo ang pamumuhay sa Texas, maraming tao ang hindi alam ang mga nakatagong gastos at realidad ng buhay sa estado. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Sana ay nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong videos, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat! Magkita tayo ulit sa susunod sa Mapak. Maaaring mukhang parang walang tigil na tropikal na bakasyon ang pagiging nasa Hawaii. Pero ang buhay doon ay ibang-iba at mas mahirap kaysa sa iniisip mo. Alam mo ba na sa Hawaii ang pinakamataas na presyo ng bahay sa bansa na may median price na $834,000? Mas mataas pa ito kaysa California. 8 sa bawat 1,000 residente rito ay walang tirahan. Mas marami pa kaysa California. Ito rin ang pinakamasamang estado para magmaneho. Sigurado kaming hindi mo inakala na magbubusina ka at magtitiis sa walang tigil na trapiko ng 1 oras para lang makarating sa dalampasigan. Alamin natin kung bakit hindi laging tropical na pangarap ang pamumuhay sa Hawaii sa episode ng Mapap, kung saan tatalakayin ang mga hindi na pag-uusapang katotohanan tungkol dito. Maligayang pagdating sa Hawaii, Aloha State. Mainit buong taon, may araw, magagandang dalampasigan at relax na pamumuhay. Sa totoo lang, parang isang piraso ng langit, pero kung doble ang kinikita mo kaysa nung nasa mainland ka, dahil yan ang kailangan mo para mabuhay sa Hawaii. Kailangan ng humigit kumulang $150,000 kada taon para mabuhay ng komportable sa mga isla ng Hawaii, kumpara sa average na $75,000 kada taon sa mainland US. Malamang hindi mo yan makikita dahil karamihan sa Hawaii ay kulang ang sahod at kadalasan kailangan ng 2 trabaho tulad ng mga lokal. Kung may anak ka, dapat mong isama sa budget ang gastusin sa pribadong edukasyon dahil mababa ang kalidad ng mga paaralan sa Hawaii. Sana hindi mo planong magnegosyo kasi pang-44 sa 50 estado ang Hawaii sa kadalian ng pagsisimula ng negosyo. Pagkatapos, kung hindi ka tama ng island fever, nandyan pa ang tumitinding tensyon sa pagitan ng mga lokal at mga malihi, mga taong galing sa labas ng Hawaii na lumilipat doon ng permanente, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pabahay at ang krisis sa kawalan ng tirahan. Kaya bakit nga ba maraming problema ang Hawaii? Alamin natin. Isa sa mga pangunahing katotohanan sa estado na nadudulot ng island fever at iba pang problema ay ang kaliitan ng Hawaii. Mayroon itong lawak ng lupa na mahigit 6,000 at 400 square miles o mga 16,000 at 500 square kilometers na pang ika-47 sa mga estado ng US, mas malaki lang kaysa sa maliliit na estado ng Connecticut, Delaware at Rhode Island. Kung nasa Connecticut, Delaware o Rhode Island ka, pwede kang magmaneho sa kalapit na estado para makakita o makagawa ng bago. Kung nasa Hawaii ka, kailangan mo ng plane ticket at 6 na oras na biyahe para makarating sa California o Alaska. Hindi pa kasama dyan kung sa Hawaii ka nakatira, hindi mo agad magagamit lahat ng lupaing yan. Ang Hawaii ay may 8 pangunahing isla, 7 ang tinitirhan at 6 lang ang bukas sa turista at lokal. 2/3 ng mga residente ng Hawaii ay nakatira sa Oahu na may kabuuang sukat ng lupa na 577 square miles o mga 1,500 square kilometers. Iyan ay kalahati ng sukat ng Yosemite National Park. Isipin mong ang buong buhay mo, paaralan, trabaho, mga pupuntahan, gagawin at makikita ay limitado lang sa kalahati ng pambansang parke. Oo, maraming maganda doon. Pero kalaunan, parang nakita mo na lahat. Doon pumapasok ang kinatawag na island fever. Ganito inilalarawan ng Wellness Counseling Center sa Hawaii. Ang island fever o rock fever ay isang termino na ginagamit para ilarawan ang pakiramdam ng kawalang mapakali, pagkakahiwalay at pagkabagot na nararanasan ng mga taong nakatira sa mga isla. Totoong psikolohikal na phenomenon ito na pwedeng magdulot ng pagkabalisa at makaapekto sa mental health. Hindi lang therapist ang nakakakita sa isyung ito. Minsan pati mga bagong dating na nagmamahal sa Hawaii ay nakakaranas ng fever na ito. Isang babaeng kilalang tapat na lokal na lumipat sa Hawaii, mahigit 10 taon na ang nakalipas, ay nagbahagi ng kanyang karanasan. Sabi niya, iba ang magbakasyon sa Hawaii kaysa lumipat doon dahil mabilis mong mapapansin kung gaano kaliit ang mga isla. Karamihan ng mga lugar ay nagsasara ng 10:00 ng gabi kaya wala talagang nightlife. Madalas mong makasama ang parehong tao at paulit-ulit ang usapan, kaya minsan naghahangad ka rin ng ibang kapaligiran.
Pwede kang pumunta sa ibang isla pero kailangan mo pa ring mag-eroplano. Hindi pwedeng kotse o ferry mula Oahu papuntang Maui. Ngayon, nakakainis ang island fever dahil sa liit at pagkahiwalay ng Hawaii, pero hindi ito nag-iisang epekto. At dito napapasok ang sobrang taas ng gastusin sa pamumuhay sa Hawaii. Ayon sa pay scale, ang cost of living sa Honolulu ay 85% na mas mataas kaysa sa pambansang average. Kasama rito ang average na 20% mas mataas na presyo ng mga grocery 70, 1% mas mataas na presyo ng utilities at 219% mas mataas na presyo ng pabahay. Kung ikukumpara, ang San Francisco na kilala bilang isa sa pinakamahal na lugar sa Estados Unidos ay may 70% lang na mas mataas na cost of living kaysa sa pambansang average. Ang presyo ng pabahay sa San Francisco ay 182% mas mataas kaysa national average at mas mataas pa ang sa Honolulu. Pag-uusapan pa natin ng detalyado ang presyo ng pabahay dahil marami itong problematikong dahilan, pero simulan muna natin sa laki ng Hawaii, pagiging hiwalay nito at epekto sa presyo ng grocery at utilities. Maaring nais ng mga may-ari ng bahay sa Hawaii na bumalik sa paggamit ng kandila dahil umabot sa $355 kada buwan ang karaniwang bayarin sa kuryente ng isang sambahayan noong Nobyembre 2024. Ang mahal na presyo ay dahil sa hiwalay na lokasyon ng Hawaii. Karamihan ng kuryente ay mula sa lanis na kailangang ay padala pa. Malaki ang nadaragdag na gastos dahil sa pagpapadala, kaya ang karaniwang presyo ng kuryente sa Hawaii ay 39 na sentimo kada kilowatt-hour kumpara sa karaniwang presyo sa mainland na 17 sentimo kada kilowatt-hour. Hindi lang ito higit sa doble ng karaniwang presyo sa mainland, ginagawa rin itong pinakamahalang Hawaii pagdating sa kuryente sa buong bansa. Ganon din ang kwento pagdating sa mga grocery. Kahit masakit na sa bulsa ang presyo ng pagkain ngayon, lalo na sa mga supermarket sa Hawaii na talagang mahal. Iyon ay dahil karamihan, mga 85 hanggang 70% ng pagkain na binebenta sa estado ay kailangang iangkat mula sa ibang lugar. Dahil sa tropical na klima ng Hawaii, hindi basta-basta napapalaki roon ang kung ano-anong pananim, kabilang ang marami sa itinuturing ng mga Amerikano na mga pangunahing pagkain. Habang mura ang mga lokal na pananim tulad ng macadamia nuts, mangga at abokado dahil bagay sa klima ng isla, ang ibang produkto ay kailangang iangkat pa sa barko. Bukod sa isyu ng presyo ng pagkain, maraming pagkain ang hindi tumatagal sa 2,500 milyang biyahe sa Pasifiko dahil sa matinding halumigmig. Tinataya ng Hawaii Agricultural Foundation na isang katlo ng lahat ng inaangkat na pagkain ay tinatapon agad pagdating pa lang sa mga pantalan ng Hawaii dahil sira na ito. Napipilitang magtaas ng presyo ang mga nagbebenta ng pagkain dahil inaasahan nilang masisira ang isang katlo ng kanilang produkto. Dahil maliit ang Hawaii at kokonti ang supermarket, kaunti lang din ang kompetisyon na hindi nakakatulong. Wala masyadong insentibo ang mga tindahan para magbaba ng presyo at dahil sobrang taas na ng binabayaran nilang kuryente, renta o mortgage, hindi rin malinaw kung gaano kalaki ang pwede nilang ibaba sa presyo. Ito ang nagtutulak sa tanong kung bakit sobrang taas ng presyo ng ari-arian sa Hawaii. Ang Missouri Economic Research and Information Center ay nagsagawa ng pag-aaral tungkol sa presyo ng mga bahay sa buong US at natuklasan na noong 2024 ang nakakagulat na mahal na pamilihan ng pabahay sa California ay may median na presyo ng bahay na humigit kumulang $728,000. Kung ikukumpara, ang median na presyo ng bahay sa Hawaii ay $834,000, kaya ito ang pinakamahal na estado sa US para bumili ng bahay. Maari mong isisi ito sa laki ng Hawaii. Limitado ang espasyo at malaking bahagi nito, eksaktong 48% ay protektadong lupa. Pero marami pang dahilan dito. Maraming tao ang gustong manirahan sa Hawaii, lalo na ang mga mayayaman. Dahil sa maraming dayuhang may malaking pondo na bumibili ng bahay at lupa sa Hawaii, naging international na real estate market na ito. Sa katunayan, ang mga lokal na kilala rin bilang kamaaina ay napipilitang umalis dahil hindi na nila kayang bumili sa estado kung saan sila ipinanganak. Noong Hunyo 2023, natuklasan ng Hawaii Housing Factbook na malaking bahagi ng mga bahay na naibebenta sa Hawaii ay binibili ng mga tagalabas ng estado. Sila ang responsable sa higit kalahati ng condominium sales sa kalapit isla. Ayon sa punong ekonomista ng Hawaii, mula 2010 hanggang 2024% ng mga bahay na naibenta sa Hawaii ay binili ng mga tagalabas ng estado at 4% ay binili ng mga dayuhan.
Ang Oahu ay may pinakamababang porsyento ng dayuhang bumibili, bagyang dahil medyo malaki ito. Pero sa Maui, Kauai at Big Island, mahigit 40% ng mga pagbili ay mula sa mga residente mula sa labas ng estado. Ang problema, hindi lang ito tungkol sa mga lumilipat mula ibang estado papuntang Hawaii. Ayon kay Gobernador Josh Green, 52% ng 89,000 short-term rental sa Hawaii ay pag-aari ng mga hindi residente na kumikita dito, kaya ang kita ay umaalis ng estado at hindi nakatira roon ang mga may-ari. May ilang tao at mga advocacy group na nagsasabing maraming red tape sa Hawaii na nag-aambag sa krisis sa pabahay. 5% lang ng lupa ang pwede sa konstruksyon at karamihan nito sa Oahu ay para lang sa single family homes, kaya kakaunti lang ang pwedeng manirahan doon. May nagsasabi rin kapag pinayagan ng Hawaii ang mas maraming pabahay, lalong tumataas ang international na demand. Kadalasan, hindi mahalaga sa internasyonal na mamimili ang bahay mismo. Gusto lang nila ang lupa at madalas nilang gibain ang mga bahay para magtayo ng sarili nilang mas mahal na bahay na nagpapataas sa halaga ng mga ari-arian. Ayon sa Civil Beat ng Honolulu, ang mga mamimili at mamumuhunan mula sa labas ang nagtaas ng presyo ng mga bahay dito ng 700,000 hanggang $800,000 kumpara sa presyong dapat sana batay sa lokal na sahod. Walang tsansa ang mga lokal na mamimili. Bagamat maganda ito para sa mga may-ari ng bahay sa Hawaii na gustong magbenta, hindi ito maganda para sa gustong umalis sa bahay ng pamilya at bumili ng una nilang bahay. Oo, totoo na. Marami ring kabataan sa US ang nahihirapan dyan. Pero sa Hawaii, mas posible pang makakita ng unicorn kaysa makabili ng abot-kayang unang bahay. Para sa mga lokal na may-ari ng bahay na ayaw magbenta, masama ito dahil tumataas taon-taon ang buwis sa ari-arian at marami ang walang pambayad. Bakit? Madalas mababa ang sahod ng mga lokal sa Hawaii, lalo na ang mga may lahing katutubong Hawaiian o Kanaka na pinakaapektado. Noong ikalawang kwarter ng 2024 ang Hawaii sa mga estado pagdating sa karaniwang taunang kita na nasa humigit kumulang $69,600. Ito ay naglagay sa Hawaii sa ibaba ng pambansang karaniwang kita na nasa $73,219. Tama, mas mababa ang karamihan ng estado sa US kaysa pambansang average. Habang mas mababa ang sahod sa Oklahoma o Idaho kaysa Hawaii, mas mababa rin ang kanilang gastusin. Samantalang pinakamataas ang gastos sa Hawaii. Ibig sabihin, halos hindi na nakakaraos ang mga lokal sa kanilang sahod. Natuklasan ng Forbes na ang mga taga-Hawaii ay gumagastos ng average na $55,500 kada taon. Kaya sila ang may pinakamababang disposable income sa buong bansa, mga $9,500 lang kada taon. Dahil dito, maraming lokal na pamilya ang napapabilang sa ALICE households. Ang ALICE ay nangangahulugang Asset Limited Income Constrained Employed. Ito ay tumutukoy sa mga taong mas mataas ang kita sa federal poverty level pero di pa rin sapat para sa pangunahing pangangailangan, karamihan ay wala pang 30 taong gulang. Batay sa federal poverty level, 11% ng Hawaiian ang may kita na mas mababa sa poverty threshold. Ayon sa ALICE threshold na mas tumutukoy sa tunay na gastos sa rehiyon, 44% ng sambahayan sa Hawaii ay kulang ang kita para matugunan ang kanilang pangangailangan. Siguro kaya natuklasan ng Hawaii Financial Health Pulse na 23% ng mga Hawaiian ay may higit sa isang trabaho. Bakit mababa ang sahod sa lugar na mataas ang gastusin? Una, may kinalaman ito sa katotohanang ang karamihan sa gastusin sa pamumuhay dito ay hindi nakabase sa lokal na sahod, kundi dahil sa mga dayuhang bumibili ng bahay at sa pangangailangang mag-angkat ng halos lahat ng bagay mula sa mainland. Hindi talaga gumagana ang supply at demand sa Hawaii. Malaki rin ang kinalaman dito ng pangunahing industriya ng mga isla, ang turismo. At ito ang problema. Kahit mahal ang Mai Tai at kwarto sa 4-star resort, hindi na pupunta sa manggagawa ang pera dahil mababa pa rin ang sahod sa turismo. Marami sa mga trabaho ay entry-level na serbisyo na hindi nagbibigay ng malaking oportunidad para umangat, lalo na para sa karamihan ng mga taong nagtatrabaho rito. Naglabas ang Florida State University ng isang pag-aaral sa Tourism Management Journal na nagsabing bukod sa mababang sahod, ang mga manggagawa sa turismo ang may pinakamababang lingguhang kita sa lahat ng sektor ng paggawa. Sinuri ng pag-aaral ang datos ng sahod sa US mula 2,000 at 2018 sa mahigit 12 industriya. Ayon kay Tart Dogrum, Assistant Professor sa paaralan ng Hospitality, habang ang karaniwang lingguhang sahod sa lahat ng industriya ay $710, ito ay noong dekada 2010 kung kailan may halaga pa yon. Ang karaniwang lingguhang sahod sa leisure at hospitality ay $311.
mas mababa iyon sa kalahati ng kabuuang sahod. Hindi lang yon, mukhang hindi rin nakakasabay ang sahod sa hospitality sa pangkalahatang pagtaas ng presyo at pagtaas ng sahod. Napansin ni Dogrum na kada dolyar na dagdag sahod sa ekonomiya, 81 sentimo lang ang nadagdag sa sahod sa leisure at hospitality. Dahil dito, maraming nagtatrabaho sa leisure at hospitality sa ibang estado, ang itinuturing ang trabaho nila bilang pansamantala o panimulang gawain habang bata pa. Sa Hawaii, nalabis na umaasa sa turismo, madalas kulang ang ibang magagandang trabahong pwedeng lipatan ng mga tao. Natuklasan ng Department of Business, Economic Development and Tourism ng Hawaii na kung isasama ang direktang, didirektang at induced na epekto ng industriya, ang turismo ay nag-ambag ng 23.6% sa kabuuang ekonomiya ng estado. Sa mga islang lubos na umaasa sa turismo tulad ng Maui, mas mahalaga ang industriya. Nag-aambag ang turismo ng 37.8% sa ekonomiya ng Maui. Inaral din ng parehong departamente ang sahod sa turismo sa estado at natuklasan nilang totoo rin dito ang nakita sa ibang bahagi ng US. Isang grupo, ang mga katutubong Hawaiano, ang siyang napag-iwanan. Ang karaniwang sahod sa turismo mula 2017 hanggang 2021 ay 44,000 dolyar kada taon na 10,000 ang baba kumpara sa karaniwang sahod sa Hawaii. Pero mas mababa pa ang kita ng mga katutubong Hawaiano dahil ang karaniwang manggagawa sa turismo ay kumikita ng 39,000 dolyar o 12% na mas mababa sa karaniwang sahod sa industriya. Malinaw na umaasa ang estado sa turismo at maraming oportunidad sa trabaho sa industriya. Pero malinaw din na hindi nagbibigay ang turismo ng maraming pagkakataon sa mga lokal para umangat sa sahod na sapat para sila'y mabuhay. Hindi pa kasama dito na napakasama ng sistema ng buwis sa Hawaii para sa mababa ang sahod. Pangatlo ito sa pinakamasamang estado sa US sa pagbubuwis ng pinakamahihirap na pamilya, kung saan ang pinakamababang 20% ng kumikita ay may buwis na 14.1%. Mas nakakainis pa yan kapag nalaman mong ang pinakamataas na 1% ng mga kumikita sa Hawaii ay binubuwisan lang ng 10.1%. Lalo pang bumababa ang take-home pay ng maraming taga-Hawaii dahil sa sistemang ito, lalo na sa pinaka-vulnerable sa kahirapan. Hindi lang ito ang isyong dulot ng turismo, gaya ng makikita mo mamaya. Maaring itanong mo kung mababa ang sahod sa turismo, bakit hindi na lang magnegosyo ang mas maraming taga-Hawaii para umasenso? At ang sagot dyan ay dahil hindi ganoon kadaling magtayo ng negosyo sa Hawaii. Iniranggo ng Wallet Hub ang Hawaii na ika-44 sa 50 estado sa pagsisimula ng negosyo. Medyo mahal ang magsimula ng negosyo dito at ang merkado at potensyal ng mga customer ay nasa 1.44 milyon lang ang kabuuan dahil na rin sa heograpiya at medyo maliit na populasyon ng mga isla. Ibig sabihin, mas hirap ang mga tao sa Hawaii magsimula ng negosyo para tumaas ang kita nila. Kung di kaya magnegosyo ng marami, maaring edukasyon ang solusyon para sa mas mataas na sahod na trabaho. Ngunit ang Hawaii ay ika-37 sa 50 estado pagdating sa pampublikong edukasyon, mas mababa sa karaniwan. Ayon sa lokal na pahayagang nag-ulat tungkol sa mga issue sa edukasyon ng Hawaii, hindi pa namumuhunan ang estado sa virtual learning at digital education gaya ng ibang estado sa US. May kakulangan din ito sa makabagong o alternatibong paraan ng pagtuturo gaya ng Montessori. Marahil kaya maraming tao sa Hawaii ang nagpapadala ng anak sa pribadong paaralan. Ang Hawaii at Washington DC ang may pinakamataas na porsyento ng pribadong mag-aaral sa bansa na 17% ng mga lokal na estudyante ay nasa pribadong paaralan kaysa pampubliko. Dahil ang karaniwang matrikula sa pribadong paaralan sa estado ay nasa 14,800 dolyar kada taon noong 2025, nagiging pasaning pinansyal ito sa mga pamilyang Hawaiian. Isa rin itong balakid sa paglikha ng oportunidad para sa pamilyang mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Pero kahit paano, lahat naman ay nag-e-enjoy sa ganda ng isla, di ba? Dahil napakaganda ng Hawaii bilang destinasyon, nagiging halos hindi matiis ang buhay ng mga lokal tuwing peak season ng turismo, na karaniwang tumatagal mula Disyembre hanggang Abril. Pinaplano ng mga lokal ang kanilang buhay at gawain ayon sa pinakamataong oras ng araw para maiwasan ang pila at trapikong dulot na mahigit 10 milyong bisita taon-taon sa isla. Dahil sobrang liit ng mga isla, halos imposibleng makaiwas sa mga turista.
Ang ruta mo papunta sa trabaho, paaralan, bangko, supermarket o pauwi ay malamang nadadaan sa mga pangunahing kalsada na puno ng mga turista. Ayon sa Wallet Hub, Hawaii ang pinakamasamang estado para magmaneho sa lahat ng 50 estado pasensya na sa mga taga New York at Los Angeles na akala sila ang may hawak ng titulo. Maaring ikagulat ito ng mga hindi pa nakatira doon. Pero may katwiran ito kung iisipin mong kaunti lang ang kabuuang haba ng mga kalsada dahil maliit lang ang sukat ng mga isla. Kaunti rin ang pampublikong transportasyon maliban sa ilang pampublikong bus na kadalasan ay mabagal at mahirap gamitin lalo na sa labas ng Oahu. Ibig sabihin bukod sa mga inuupang sasakyan ng turista na nagpapasikip sa kalsada, halos bawat tahanan sa Hawaii ay may isa o higit pang sasakyan para magamit ng pamilya sa trabaho, klase at iba pa. Isa pa itong pasanin sa gastusin na nagpapataas ng halaga ng pamumuhay na nauuwi rin sa pagsisikip ng mga pangunahing kalsada. Ayon sa pinakabagong survey, bawat tahanan sa Hawaii ay may average na 2 sasakyan. Lahat ng salik na ito ay nagpapahirap sa relasyon ng mga lokal, bisita at maging mga dayong ilang taon nang naninirahan doon. Sa una, may kabuluhan ito dahil may love-hate na relasyon. Sa kahit anong destinasyon, may tensyon sa pagitan ng mga taong umaasa sa turismo pero sila rin ay naaalis o naapektuhan sa pinansyal na aspeto dahil dito. Sabi ng bagong lipat, pag lumipat ka rito, kailangan mong magbalat kalabaw dahil siguradong malamig ang pakikitungo sa iyo. Pero sa Hawaii, mas malalim pa ang hinanakit kaysa sa alitan ng lokal at bagong lipat. Bumabalik tayo sa pagkakaiba ng sahod ng mga katutubong Hawaiian at ibang Hawaiian dahil hindi lang ito ang agwat sa pagitan nila. Matagal nang itinuturing na hindi karapat-dapat sa magandang buhay ang mga katutubong Hawaiian at hanggang ngayon ay nararanasan pa rin nila ito sa sarili nilang lupain. Maaari mang ibalik ang simula ng problema sa 1778 nang unang makipag-ugnayan ang mga puting Europeo o Haole sa ilalim ni Kapitan James Cook sa mga katutubong Hawaiian. Ang pakikipag-ugnayan na yon ay agad nagpakalat ng napakaraming sakit na halos naubos ang lokal na populasyon mula 800,000 ay naging 39,000 na lang. Kahit na may nakakatakot na simula, kinilala pa rin ang Hawaii bilang malayang kaharian ng ibang bansa sa ilang panahon. Sa ika-19 na siglo, 5 kumpanya ng asukal sa US ang dahan-dahang sumakop sa ekonomiya ng Hawaii na nagdulot ng pagkainis sa mga lokal. Pagkatapos, noong 1873, nagpasya ang mga US Marines na tuluyan ng sakupin ng Hawaii at pinatalsik si Reyna Liliuokalani at ang natitirang bahagi ng pamahalaan. 75% ng taga-Hawaii, kasama si Reyna Liliuokalani, ang lumagda sa petisyon laban sa ganap na pagsasanib ng US at iniharap ito sa Kongreso ng US. Matapang nilang ipinaglaban ang makatuwirang reklamo sa loob ng 3 buwan. Una, ang dayuhang kapangyarihang nagpapabagsak ng pinuno ay lumalabag sa pandaigdigang batas. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ang US pa mismo ay sumang-ayon sa ganung paraan ng pag-iisip. Pero gaya ng nangyayari sa karamihan ng maliliit na tagumpay sa politika, mabilis ding nabaligtad at nawasak ito. Pagkaraan ng 1 taon, sumiklab ang digmaang Espanyol-Amerikano at naghangad ang US na magtayo ng mga base ng hukbong dagat sa estratehikong lugar sa Pasipiko. Kaya inangkin ng US ang Hawaii noong 1878. Para mas lumala pa, ipinagbawal ng US ang mga katutubong gawaing panrelihiyon at ang pagtuturo ng wikang Hawaiian sa mga paaralan. Ipinadala ang mga manggagawa mula mainland, pati Hapones at Chino para magtrabaho sa plantasyon sa isla. Kasabay nito, pinagtibay ng US ang kontrol sa pananalapi ng mga isla at nagtatag ng mga base militar. Dahil sa pagod sa hindi magandang pagtrato bilang teritoryo, nagsumite ng petisyon ng mga lokal na aktivista para gawing pinakahuling estadong idinagdag sa Estados Unidos ang Hawaii noong 1950. Sa kabila ng pagkilala sa Hawaii bilang estado, kakaunti lang ang benepisyo sa mga katutubo. Gaya ng inaasahan, ito ang naging simula ng masamang relasyon sa pagitan ng mga katutubong Hawaiian at lalo na ng mga puting dayo. Dahil dito, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga turista at mga manggagawa sa serbisyo sa isla. Malaki rin ang agwat para sa mga katutubong Hawaiian pagdating sa sahod, pagmamay-ari ng bahay at pangkalahatang kalidad ng buhay kumpara sa halos lahat ng iba pa sa isla. Una, maaaring ang mga katutubong Hawaiian ang pinaka-apektado at pinaka-hindi natutuwa sa pagdami ng mga turistang dumarating sa kanilang baybayin. Isang ulat ang nagsabi na maraming katutubong Hawaiian ang naniniwala ang paglago ng turismo ay nakapag
nag-ambag sa pagkasira ng kanilang mga pagpapahalagang pangkultura. Pero paano ito nangyari? Hindi ba't pinapanatili ng turismo ang tradisyon ng Hawaiian? Halos bawat resort ay may mga mananayaw na umaakyat sa entablado para sumayaw ng tradisyonal na hula na may paldang damo. Hindi talaga tradisyonal na kasuotan sa Hawaii ang mga paldang damo. Sa halip, kanluranisadong bersyon lang ito ng katutubong kultura na ginawa para sa turista at hindi totoong representasyon ng kasaysayan o kultura ng Hawaii. Sa totoo, nagsimula ito sa vaudeville circuit tulad ng ibang bagay na iniugnay ng mga taga-kanluran sa kulturang Hawaiian. Pangalawa, ang kasaysayan at kasalukuyan ng Hawaii ay unti-unting sumira sa katutubong kultura at lupain. Halimbawa, ang mga sagradong lugar tulad ng Kahoolawe ay napasa ilalim sa US Navy na ginawang lugar ng pagsasanay sa pambobomba. Maiintindihan na nagdulot ito ng galit sa mga katutubo at ang mga gawain ng US noon ay dahilan din ng kahirapan nila ngayon. Noong dekada 1970 at 1970, maraming lokal na magsasaka, karamihan mga katutubong Hawaiano, ang pinaalis para sa pagpapaunlad ng lupa. Nangyari ito sa isang estado na kalaunay nagkaroon ng malaking problema sa kawalan ng tirahan na nararanasan ng Hawaii ngayon. Sa estadong patuloy ang pagtaas ng presyo ng pabahay, dumarami ang mga nawawalan ng sariling tahanan. Noong 2017 ang iniulat ng US Department of Housing and Urban Development na ang Hawaii ang may pinakamataas na antas ng kawalan ng tirahan kada residente sa US. Sa taong 2024 sa bawat 1,000 residente ang walang tirahan, kapantay ng New York. At noong 2016, 42% ng mga taong walang tirahan sa estado ay kinilalang mga katutubong Hawaiian o Pacific Islander. Malinaw na apektado ng mahal na pabahay sa Hawaii ang lahat, pero pinakatinamaan ang mga katutubong Hawaiian na nawalan ng lupa at tahanan at wala silang maipamana sa sumunod na mga henerasyon. Ang kawalan ng sariling bahay at kahirapan ay nagiging malupit na siklo. Kahit halos pantay ang antas ng trabaho ng katutubong Hawaiian sa ibang Hawaiian, madalas silang nasa mababang sahod na trabaho kahit di sa turismo. Maaring may kinalaman ito sa katotohanang 11.5% lamang ng mga katutubong Hawaiian ang may degree sa kolehiyo noong 2017 kumpara sa 22% ng pangkalahatang populasyon ng estado. Kaya mas kaunti ang kanilang oportunidad para sa mas mataas na sahod na trabaho. Kaya mas mababa ang kanilang kinikita. Noong 2017-66 na $1,300 ang median household income nila kumpara sa $77,800 na median household income ng lahat ng residente ng Hawaii, kaya nananatili sila sa kahirapan. Sa isang estado na mataas ang gastusin tulad ng Hawaii, ang hindi pagtatapos ng kolehiyo para magkaroon ng pagkakataon sa mas mataas na sahod na trabaho ay hindi lang basta bagay na palaging ipapaalala ng mga magulang mo. Isa itong suliraning may kinalaman sa mismong pamumuhay. Sabi ni Professor Jonathan Okamura ng Universidad ng Hawaii, akala mo makakaiwas sa kawalan ng tirahan ang full-time na trabaho, pero hindi ito nangyayari. Totoong mahirap ang pakikibaka para mabuhay sa Hawaii. Ang presyur sa ekonomiya ay maaring dahilan kung bakit may nakaalarmang taas ng antas ng pag-abuso sa droga at pagkakakulong sa mga katutubong Hawaiian. Ngunit sila rin ay nakakaranas ng pinakamaraming pagkamatay at sakit hindi lang sa estado kundi sa buong bansa. Patuloy pa ring nananawagan ang maraming katutubo para sa pagbabalik ng lupa o kaya'y pagbabalik nito kasama ang kompensasyon kahit hindi pa ito nangyayari. Noong 1973 humingi ng paumanhin ang US sa mga katutubong Hawaiian dahil sa pagpapatalsik sa kanilang reyna makalipas ang 100 taon. Inamin nila na hindi kailanman kusang isinuko ng mga Hawaiian ang kanilang lupa. Hanggang dito muna tayo ngayon. Kaya naman kahit isang Hawaii sa pinaka-diverse na estado sa bansa, hindi palagi madali ang ugnayan ng iba't ibang grupo. Matapos ang mapaminsalang sunog sa Maui noong Agosto 2023 na nagdulot ng $16 na bilyong na pinsala sa mga ari-arian sa isla, humiling ang mga lokal na opisyal at leader ng pansamantalang paghinto ng turismo sa Hawaii o kahit man lang mabawasan ang bilang ng mga turista. Ginawa ito upang makapagpatayo muli at makaisip ng bagong paraan para sa hinaharap. Kahit nagkaroon ng pansamantalang pagbaba ng mga turista sa isla, mabilis din silang bumalik at naabot muli ang dati nitong antas pagsapit ng 2025. Bukod pa rito, kailangang harapin ng Hawaii ang malaking problema ng pagbabago ng klima at maling paggamit ng lupa ng mga resort.
Dahil dito, nawala na ang estado ng 13 sa 700 at 50 milyang baybayin at 70% ng mga dalampasigan sa Hawaii ay patuloy na kinakain ng pagguho. Kung nais talagang maging maganda at abot kayang tirahan ng Hawaii para sa mga turista at lokal, kailangan ng mas maayos na pamamahala ng industriya ng turismo, ng kalikasan at mga programang tutulong sa mga lokal na magkaroon ng abot kayang sariling bahay. Salamat sa pagsama. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Maraming salamat ulit at makikita tayo muli sa susunod sa Map Pack.